Let's welcome the following in our forum today. We have with us, of course, the former chairman of the Presidential Anti-Corruption Commission, Brother Greco Galita. We have also bishops, Bishop Mandy Santiago. We also have Pastor Rudy Fernandez. Okay, so let's get to the point kasi let's be through by 11 or 11:15. Okay, who will first speak? Open statement, Bishop? Yeah, siguro very timely going forward na maulawa natin ang mga importanteng bagay po sa ating bansa. Pangalawa, yung patriotism, dapat natin pa-restore muli kasi nangangailangan ng bansa natin yung pagmamahal sa kanya. Kasi kung hindi ito mamahalin ng mga Pilipino, sino magmamahal sa kanya? And I think yun importante yun. At ang pag-address ng mga ilang importante issue na kailangan natin ng isang konkreto, malinaw na sagot na papauwi natin, preparation pa sa darating pang pagkatang kinabukasan na meron ng bansa natin. Na alam ko, inaasahan natin yun. Meron nun. Kahit minsan wala tayo nararamdaman pero meron nun. So yun po. Good morning po sa lahat. Kami po ay nandito ngayon, hindi po para sa anumang pong political parties or ideology. Kailangan po kasi ng bansa ng spiritual guidance. Historically speaking, kahit wala po tayong alam sa Bible, makikita po natin na kapag ang isang bansa ay pinangungunahan ng mga rulers na may takot sa Diyos, not necessarily Christian or pastor, maganda po ang takbo ng bayan. So ngayon, sabi nga ni Bishop Manny, mapanahon na po siguro na ang bansa natin bumalik po sa direksyon na yun. Kahit anong galing ng mga leaders, graduate siya ng Harvard, Yale, anumang degree, naniniwala po ako sa perspective ng isang pastor, 32 years na po ang pastor. Ang bansa po na hindi po pinagabayan ng Diyos, kahit anong dami ng pera niyan, ay hindi doon ganarin ang tagumpay. At kaya po tayo nandito sa ganitong dire situation. I believe spiritually na bankrupt na po talaga tayo. Kasi wala pa pong gobyerno, tandaan natin, wala pang gobyerno, may Diyos na. Wala pang eskwelahan, may Diyos na. Ngayon, ang ginawa po natin, ito po hindi ngayon lang. It's been going on for quite a few decades. Inalista po natin ang Diyos sa equation. Kaya nandito po tayo sa Diyos equation. At doon po papunta siguro ang forum natin. God bless po. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si First Chef Adelina. I've been a pastor for maybe 13 years. My father is our senior elder, pastoring for almost 50 years. Bukod sa alaman na lahat, lingid sa alaman na lahat, we really are minister of family. Ministering in civil government. Nandito po kami ngayon para manawagan ang ating bayan, devoid of all political leanings. Wala nang politiko muna dito, pati ako, scratch na muna dyan sa politika niya. You can be whatever political color you have, pero panawagan natin bilang Pilipino, magsama-sama po tayo ngayon at manumbalik sa Panginoon Diyos at i-uphold ang ating saging ng batas. That's why we are here to launch the call for a nation under God movement. Ang ating pong bansa ngayon ay naghahanap ng direksyon at guide. Ang dami natin naririnig, kudeta, caretaker government, junta government, merong resign Marcos, merong resign Sara, puro kaguluhan, exposes ng corruption. Na ang Pilipino, tayo lahat, parang naghahanap ng, saan ba tayo pupunta, ano ba tamang gawin? Subalit, ang lahat po ng aming naririnig ngayon na mga solusyon, puro papunta sa gulo.
bumaba si Marcos, magulo. Pag hindi bumaba si Marcos, magulo. Magulo. So ano natin dapat gawin? Yun po ang naging usapan namin, na una namin, na kailangan tayo bilang mga leaders sa Christian, lalo na po ang mga kasama, representing our groups, should rise up to the occasion and rise up to the season na manawagan na una, kilalanin na hindi tayo napunta rito dahil lang may korupsyon, dahil lang may droga, pero ang puno at dulo at ugat nito, kasalanan. Hindi naman presidente lang may kasalanan, hindi lang mga leaders natin korap ang may kasalanan. Na yung immoralidad, yung korupsyon, yung drug addiction, naging normal na usapan o normal na sa ating bayan. Parang normal na ang korap. Normal na ang addict, normal na... Hindi yun normal eh. No, so, trabaho ko ng simbahan, ministro ng Diyos, ang manawagan na bumalik sa tama, sa puro ng Diyos, sa Diyos. Humingi ng tawad tayong lahat, hindi kami leaders, because we elected our leaders reflect us. That means, sa karamihan ng mga Pilipino, kung hindi man tayo, ganyan na. Ganyan na magsalita, ganyan na mag-isip. Tanggap na. Dahil nga, nawala na ang Diyos sa equation. So, kaya ko tayo umabot sa korap na gobyerno, huli na, nagtatakipan pa, mga pamilya nagkakasira dahil sa politika, mga politiko, payaman ng payaman, pinagnanakawan ng taong bayan, imbis na magsisi, imbis na magsauli, nagtatakipan, nagtataguan, paano natili sa pwesto, alam na alam, ang lahat, and kaya tayo mahirap, kaya tayo magulo. Tapos imbis na ipakulong, ipahuli yung mga nagnakaw, nagkasala at kurap, ang pinatatahimik, yung mga nagpo-protesta. Saan na tayo pupunta? Ang pinagtatawanan natin ngayon, senador ang nagtitip ng 250,000. Tapos pagtatanggol, at least hindi na lalaki. I mean, normal lang mo ba yan? Kapatid, nag-aaway, it is the reflection of us as a people. So, una ho, narito kami para manawagan. Hindi ko para magmalinis. Kami, makasalanan ako, makasalanan. Marami rin akong ginawang kapalpakan araw-araw. Inaamin ko po yun. Pero, kagaya ng lahat sa atin, ang Diyos nagpapatawad sa mga tao na lapit sa Kanya bilang bayan. At pinagpapala niya ang bayan. So yun yung unang panawagan. Pangalawa pong panawagan is to uphold the Constitution and follow the law. Alam na natin ang problema. Nakikita na natin sa media, social media, nag-uusapan natin lahat. Corruption, abuso, addiction, impunity, kita na natin lahat. Tapos tayo alam na rin natin ang dapat gawin. Alam na natin ang batas. Pero hindi natin magawa dahil ayaw naman bumitaw nung mga nasa pwesto. Tapos tayo, Pilipino, ordinaryo tao, syempre, nagagalit. Nananawagan silang bumaba. Nananawagan na bata ng gobyerno. Mali din, mali yung ginagawa. Nasa taas, mali din yung gusto yung paggawa ng nasa baba. Kaya ko tayo matulong. Ang aming pong panawagan, sundin natin ang batas. Diba? Obedient ko sa ito. Nasa batas yun. Pero nasa kanya yun. Ayaw na mag-resign. Okay, fine. Impeachment. Pwede rin kasi nasa batas yun. Pero tingnan natin kung anong magiging desisyon ng Kongreso. Ayaw pa din. Election 2020. Pero ibig sabihin, kung susundin po natin ang batas, magkakaroon tayo ng kaayusan. So yun po ang aming pakay, kaya po kami narito, nananawagan po kami na ito pong pag-i-implore ng gabay ng Diyos sa ating bayan at pagpasok ng Diyos sa usaping pambayan, hindi ho bago ito sa ating bansa. Ito po ay nakasulat na sa ating saligang batas
Mula po noong 1898 and kahit noong 1986, 87 Constitution, sinabi that we, the sovereign people, imploring the aid of the Almighty God, we are a Christian country. We are a religious people, a government, and a nation that calls for God to intervene. So hindi ko pinapasok ang relihiyon sa ating usapin. Dahil ang relihiyon at estado talaga pong magkahiwalay yan, pero ang Diyos hindi hiwalay sa bansa. Hindi mo pwedeng hiwalay ang Diyos sa bansa at sa buhay ng tao. Yung relihiyon, yung simbahan, yung pwede po yun. At hindi pinagbabawal po yun. Kaya po, malaki rin ang problema, the religious groups are divided. Diba? Roman Catholics, gusto may kandidato. Ang mga Kristiyano may kandidato din. Ang INC, may mga kandidato rin pagka 2020. So bagamat nagkakaisa tayo lahat sa laban kontra korupsyon at abuso, nagkakahiwalay-hiwalay naman tayo sa politika. So amin po panawagan, baka sa panahon ito, malayo pa naman po ang 2028, bitawan po muna natin ang mga politiko natin. Magsama-sama po muna tayo bilang sa Pilipino. Labanan na talagang kalaban natin, korupsyon at mga abuso at impunity. Sa kaya po kami narito. Para maging moral voice and legal voice kasama na lahat ng mga Pilipino. Yung kulay natin, pag-usapan na mga lalangyan siguro sa 2020. Ngayon, panagutin muna natin lahat na nag-abuso sa gobyerno at sa pera ng taong bayan. Ibalik natin ang tama na moral sa ating bansa para sa ating mga kamag-anak. And this is a call to our spiritual leaders because our nation has lost its moral compass. The Nation Under God movement is a call to bring the Philippines back to its foundations, God's moral laws, and the Constitution. Ang aming goal is ibalik ang panalangin at spiritual leadership sa pamilya, sa eskwelahan, sa pamahalaan, sa kabataan, at maging isang malakas na boses para sa moralidad, spiritual, at legal na pamarahan. We can debate all day, go through the democratic process and go through the constitutional process, okay. Pero yung mga nananawagan para magpalit ng gobyerno, bagsak ang gobyerno, kudeta, huwag po nating entertaining yan. Gulo lang po yan. At panawagan na rin po sa ating pamahalaan to strictly abide by the law. Huwag nyo rin ipitin yung mga nagpo-protesta, karapatan po na nating lahat yan. But at the same time, huwag rin mo kayong mamili ng inyong mga kakasuhan at iulitin. Diba kahit sino, huwag scapegoat dahil alam na naman po ng Pilipino. And in fact, even the President, I will say today, na I think, pinakabuti is to come out in the open, sagutin ang lahat ng allegations, isalbi ko, a hair follicle test. Dahil kung totoo man o hindi, meron naman paraan pwede naman bago. Tapos, gawin yung tama. Ipatigil ang korupsyon. I'd like to commend him dahil kahapon parang sinertify niya as urgent ang anti-dynasty bill, ang People's Independent Coalition or Commission, I guess it's going to be against corruption and transparency. Maganda pong gawain yan. Pero without justice, hindi ko matatahimik ang bayan. Without transparency, without accountability, hindi ko matatahimik. So, ang point ko po, meron tayong mga institusyon na nilikha. Ombudsman, DOJ, NBI, Court. Patakbuhin mo natin independently ng kanila yan without influence. And let them do their job. And, conduct an open investigation. Pati po kayo magpa-imbestiga, Mr. President. Pati ikaw, magpa-imbestiga ka. Not for purposes of filing a case, but for purposes of transparency and kaayusan. Yan po yung aking nakikita
tamang gawin. Pero higit sa lahat po, manalangin. Ang Diyos ay Diyos na nagpapatawad at nagpapala at nag-aayos. Pero hindi ka pwede humingi ng pag-aayos kung hindi ka naman nagsisisi. Kasama po sa pagsisisi yung pagbabalik ng mga ninakaw. Maalala natin si Zacchaeus, nasa Bible yan, di ba? Isang korap ng opisyal na lumapit sa Diyos, pinatawad. Subalit, binalik ang lahat ng kanyang ninakaw. Binayaran pa ang kanyang inutang. I think that is a perfect situation for the entire country today, for our... Hindi ako nagmamalinis, ha? Kasama po ako sa dapat magsisi. Siguro, sa bukso ng aking damdamin, marami na rin ako nasabi at nasaktan. Patuwalin din po ako, pero this is a call for all of us if we want to be a nation under God na pagpalain. So today, we launched this call for the Nation Under God movement. Magagawa ko kami ng mga websites, gagawa po kami ng mga conferences, gagawa po kami ng show, at gagawa po kami ng manifesto signing para imbitahin ang mga Pilipino na sumali at sumama sa panawagan ito na magsisi at manumbalik sa Diyos at sumunod, disiplinahin natin ating sarili sa saligang batas. Hindi lamang para sa mamamayan, pero lalong-lalo na dapat po itong pangunahan ng ating mga namumuno, lalong-lalo na dapat ang pangunahan ng ating Pangulo, pangalawang Pangulo, Senador, Congressman, lahat, dahil kayo po ang nagre-represent sa amin at pag kayong nauna, didinigin talaga kayo ng Panginoon Diyos at pagpapalain ng ating bayan. So ngayon po namin inilulunsad ang panawagan ito na para ito po ay nilulunsad to rebuild the moral foundation of our country, rebuild the family altars, and to come into a covenant with God and to call all Christian patriots to come together for their nation to turn back to God, and the Holy Constitution. Simple lamang po, if we turn to God, the nation will rise again. Rise now. Okay, we can now go